Mga mensaheng kailangan nyong malaman nowadays within 1 week from now. Take note na maaari rin na mangyari ang reading na to agad-agad. Readiness. Sabi natin, yeah. Readiness, preparation, prompt, arrangement, justice, equality, neutrality, logic. Ready na maging fair yung iba sa inyo. O pwede rin yung iba sa inyo ay ready pagtanggol ang rights ng ibang tao o ng sarili nyo. Ganyan eh. Para sa fairness, equality, justice, willing kayong ipaglaban. Ang tungkol dito. Oh, ano yan? Diyos ko po. Gain curse. Diyos ko po. Yung iba sa inyo, Diyos ko. Gain curse, di ba? Wala nakapodcast. Gain curse. Parang yung iba sa inyo, Diyos ko. Baka magkaroon ng curse. Hater o dumaan ng misfortune. Pero malaki ang chance na ito ay may kinalaman sa business. Parang bababa ang sales. Bababa ang... Sabihin natin ganito. Wala namang business. Empleyado. Baka magkasakit. Dahil dyan, liliit ang sweldo. Beware. Para ma-prevent ito from happening sa future within 1 week from now. Okay? Ano naman yan? Live and learn, mask, experience, training, development, deception, pretending, inconstancy. Well, ang dating sa akin, dalawa yung possibility dito. Either malalaman nyo na kung sino yung nagfe-fake sa inyo o nagbabackstab. O matututo na lang kayong makisalumuha sa mga to dahil wala kayong ibang choice. Yan. Alin man sa dalawang yan. Compromise is to. Sabi, agreement, reconciliation, consideration, break, pause, stagnation. Ayaw makipag-compromise. Stop. Break. Well, ang dating dito, separation para sa iba sa inyo, posible, oh. Ayaw kasi makipag-ayos. O sabihin natin collaboration to. Teamwork. Ayaw eh. Ayaw makisama. Sabihin natin may problem ka. Tapos lumapit ka sa kung sino man yan. Tapos halimbawa sasabihin mo sa kanya na baka pwede namang i-reconsider to. Ayaw niya. O baka ikaw yun. Mag-reject sa taong to. Oh, loss. Maalala nyo yung mga mahal nyo sa buhay na wala na sa mundong ibabaw. Lalo na yung pet. May pet tayo dito.
For some reason, bigla nyo sila maaalala. O bigla na lang kayong magbubuklat ng photo album, maalala nyo sila. O kung di man yan literal na pumanaw, mga tao na wala na sa buhay mo. Mga naging kaibigan. Anyways, pumunta na tayo sa susunod. Ano nangyari dito? Nangyari. So, sabi, confinement, captivity, tolerance, and freedom, introvert, privacy, separate, online community. Ba't may separate tayo dito? Kasi kung separate, tapos confinement, edi feeling trapped yan. Hindi pa makamove on. Ngayon, kung ganito, parang jail, privacy, beware sa topic ng privacy o privacy. Kasi pwede ring depression to. O pag siwalat ng anything na may kinalaman dyan sa privacy. Pero kung pagbabasihan lang natin ay confinement, introvert, isolation yan. Sabagay, introvert naman talaga yung ganyan. Mas okay pang mag-isa. Anyways, pumunta na tayo sa susunod. Commitment. Oh, ito maganda. Dito na ako mag-end. Para maganda yung ending. Commitment marriage. Ay, kaya lang bakit ganun? May itsura nito, parang negative. Diba parang galit? Sa bagay. Commitment kasi para ding may kinalaman sa contract. Diba? Promise. Na kailangan mo to pa rin. Wala kang ibang choice. Yung iba siguro may engage na within 1 week from now kung in relationship. Ngayon, kung kasal na, ay di mananatili ang commitment. Walang problem. Kung sabihin natin may nagbabadyang panganib sa relasyon nyo at sabihin natin gusto nang kumawala nung isa, hindi mangyayari yan. Kasi natali siya dito. Hindi mangyayari yan within 1 week from now. Pero overall, mukhang okay. Kasi tingnan mo, commitment, sweet love, couple, dependency. Kayo pa rin. Kung in a relationship, paano kung single? Ano ba to? Single pa rin. Yung commitment marriage dito para sa single, ano yan? Sa trabaho siguro. Ano sila? Natali na sa trabaho. Sa ngayon. Okay, within 1 week lang naman. Oh, who knows? Baka naman may dumating sa buhay nyo, ma-develop sa ka-workmate. Hindi ko pa sasabihin na may darating para sa mga single. Anyways, hanggang dito na lang. Goodbye for now.